Sige, heto ang isang buong kwento na isinulat sa wikang Filipino, sumusunod sa lahat ng iyong detalyadong panuntunan. Ang simula ang lahat ay isang amoy. Hindi ito ang pamilyar na halimuyak ngang Chanel No. 5 na laging suot ni Isabel, ang pabangong regalo ko sa kanya noong ika-8 naming anibersaryo. Ito ay iba. Mas matapang, may halong sandalwood at tila isang bakas ang citrus na hindi ko pa naamoy sa buong buhay ko. Nananatili ito sa kwelyo ngang kanyang blazer na nakasabit sa likod ng pinto ngang aming silid, isang tahimik na multo sa dilim. Alas 11 na ngang gabi, kagagaling lang niya sa isang late-night meeting with a potential client. Iyan ang sinabi niya, na may kasamang pagod na ngiti at isang mabilis na halik sa aking pisngi bago siya dumiretso sa banyo para maligo. Nakatayo ako sa gitna negaming kondo sa Salcedo Village, Makati. Ang mailaw sa labas mula sa makatabing gusali ay lumilikha maguhit na anino sa aming sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang malayong sirena ng ambulansya na naglalakbay sa kahabaan ng Ayala Avenue. Hinawakan ko ang blazer, dinikit ko ang ilong ko sa tela, at muli, nandun ang amoy, isang amoy na hindi pag-ari ng aming mundo, ng aming pinagsamahan. Isang piraso ang ebidensya na hindi ko maindinihan, pero ramdam na ramdam ko ang bigat. Nang lumabas si Isa mula sa banyo, suot na ang kanyang sedan na pantulog. Ang buhok niya ay basaan nakabalot sa tuwalya. Leo, bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagtataka. Hindi ka ba napagod sa trabaho? Hinihintay lang kita, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ibinalik ko ang blazer sa pakakasalansan nito. Kamusta ang meeting? Okay naman. Nakakapagod. Ang daming gustong i-revise ng kliyente sa proposal, sabi niya habang tinutuyo ang kanyang buhok. Ang bawat kilos niya ay pamilyar, ngunit ngayong gabi, may kakaibang distansya. Para siyang isang artista sa isang pelikula na napanood ko na ngang 100 beses, ngunit biglang may binagong linya sa script. Humiga siya sa kama at kinuha ang kanyang telepono mula sa bedside table. Ang liwanag mula sa screen ay nabigay nga malamig na kulay asul na sina sa kanyang mukha. Magche-check lang akong emails, sabi niya, ngunit ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype sa isang chat application. Umupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan siya. Ang bawat tapik ng kanyang daliri sa screen ay parang isang patak ng ulan sa isang bubong na lata na kakairita, walang tigil, at nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Sino yan? Hindi ko napigilang itanong. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Si Clarice lang. Yung bagong art director sa agency. Kinakamusta yung kinalabasan ng meeting? Ang sagot niya ay mabilis, masyadong mabilis, at hindi niya ipinakita sa akin ang screen. Dati, walang lihiman sa aming matelepono. Ngayon, ang maliit na parihabang salamin na iyon ay tila isang pader na bakal sa pagitan namin. Tumango lang ako at humiga sa tabi niya. Pinatay ko ang ilaw sa aking gilid. Sa dilim, mas malinaw ang lahat. Narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono. 1, 2, 3, 4 na beses. At sa bawat pa-vibrate, ramdam ko ang bahagyang paiting ng kanyang katawan. Hindi siya tumigil sa patipa. Naramdaman ko ang pagbabago sa ritmo ng kanyang pahinga. Mas malalim, mas kontrolado, na parabang may binabasa siyang isang bagay na nangangailangan ng buo niyang atensyon. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lalaking nakahiga sa tabi niya, ang lalaking kahati niya sa kama, sa bahay, at sa buhay sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi napayapa. Ito'y naging isang malawak na kapatagan ng digmaan kung saan ang bawat segundo ang hindi pa kibo ay isang paghahanda sa susunod na opensiba. Matutulog na ako, bulong ko, isang kasinungalingan. Kailangan ko lang ng dahilan para tumalikod sa kanya, para hindi niya makita ang panginginig ng aking mapanga, ang pakuno ng aking okay. Good night, love, sabi niya. Ang love ay tila isang salitang banyaga na sa pilitan niyang isiniksik sa dulong ng kanyang pangungusap. Hindi siya gumalaw. Hindi niya hinaplos ang likod ko gaya ng dati niyang ginagawa. Ang kanyang atensyon ay nananatiling nakabuhos sa maliit na screen na iyon. Pumikit ako ng mariin, ngunit ang dilim sa likod ng aking nga talukap ay mas nakakatakot. Dito nabubuhay ang nga imahinasyon. Nakikita ko ang mukha ang isang lalaking walang pangalan, naamoy ko ang pabango niyang sandalwood at citrus, naririnig ko ang kanilang nga tawanan sa isang bar o restaurant na hindi ko alam. Sila ba ay magkasama kanina? Ang late-night meeting ba ay isang hapunan para sa dalawa? Ang bawat tanong ay isang sundang na humihiwa sa aking tiyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig ko ang mahinang pag-click ng kanyang telepono nang ilok niya ito.
Pagkatapos ay ang paglalapat nito sa bedside table. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ngang kutson nang sa wakas ay humiga na rin siya ng mayos at tumagilit palayo sa akin. Ngayon, magkatalikod na kami. Isang buong universo ang kawalan ang tiwala ang namamagitan sa aming nga likod. Hindi ako nakatulog. Hinintay ko ang bawat pag-ikot ng orasan. Binilang ang bawat anino na gumapang sa aming dingding hanggang sa ang kulay abong liwanag ng bukang liwewe ay nagsimulang sumilip sa masiwang ng aming kurtina. Kinaumagahan, ang lahat ay isang pilit na pagpapanggap. Ang aming kilos ay dekahon, parang isang dula-dulaan na kabisado na namin ang bawat linya. Good morning, bati niya, papasok sa kusina kung saan ako nagtitimpla ng kape. Nakasuot na siya ng kanyang roba. Morning, sagot ko, hindi lumilingon. Ang aroma ng bagong timplang kape na dati isasam nga paborito kong amoy sa umaga ay tila nawalan ng dating. Gagawa ako ng omelette, gusto mo? Alok niya. Kape lang, sapat na, malilate na ako. Isa na namang kasinungalingan. Alas 6 pa lang ng umaga. Ang totoong dahilan ay hindi ko alam kung kaya kong lunukin ang anumang pagkaing lulutuin ng kanyang makamay. Ang nga kamay na iyon makamay na marahil ay may hinawakang iba kagabi. Umupo siya sa aming breakfast nook habang ako inakatayo, nakasandal sa counter, hawak ang aking mainit na tasa. Nakaroon na naman ang katahimikan, ngunit iba ito sa katahimikan kagabi. Ito ay mas tahas, mas mabigat. Ang bawat isa ay tila naghihintay kung sino ang unang bibigay. May problema ba, Leo? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay maingat, sinusubok ang tubig, tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng malambot na ilaw ang umaga, mukha pa rin siyang si Isabel na minahal ko. Ang kanyang nga mata, ang kanyang ilong, ang paraan ng pagbagsak ng kanyang buhok sa kanyang balikat. Pero may nagbago. May isang manipis na belon na nakatakip sa kanyang pagkatao, isang bagay na hindi ko matusok, hindi ko mabasa. Pagod lang siguro, sagot ko. Maraming trabaho sa opisina. Ito ang pinakamadaling palusot. Isang palusot na pareho naming ginagamit kapag ayaw naming pausapan ang totoong problema. Tumango siya, tila nakahinga ng maluwa na tinanggap ko ang pagkakataong umiwas. Ako rin. Grabe yung kliyente kagabi. Pero mukhang makukuha na natin yung account. Ang account. Ang kliyente. Ang meeting. Ang lahat ng salitang iyon ay parang maako na hindi ko na maindihan. Bumalik sa isip ko ang blazer. Ang amoy. Nga pala, sabi ko, sinisikap na maging kaswal. Naiwan mo yung blazer mo sa pinto. Ipapalabag ko na ba? Nakita ko ang bahagyang pagfling sa kanyang mamata. Isang kislap ng gulat na mabilis niyang itinago sa isang ngiti. Ako na. Huwag mo nang intindihin. May naamoy akong kakaiba doon. Diretsahan kong sinabi. Hindi ko na napigilan. Ang masalita ay lumabas na lang na parang lason. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong pader. Kakaiba. Baka amoy sa restaurant lang na pinamitingan namin. Medyo mausok doon. Masyadong handa ang sagot. Masyadong mabilis. Alam ko sa sandaling iyon na nagsisinungaling siya. Ang aking puso ay nagsimulang tumibo ng mas mabilis. Isang mabangis na tambol sa loob ng aking dibdib. Ngunit wala akong ebidensya. Wala akong may papakita kundi isang amoy, isang pakiramdam, isang hinala na madali niyang may pakikibit balikat bilang pagiging paranoid. Tinapos ko ang aking kape sa isang lago, kahit na napakainit pa nito. Sige, aalis na ako, sabi ko, at nilakpasan ko siya nang hindi na muling tumitingin. Sa opisina, hindi ako makapag-concentrate. Nakatiti ako sa mga architectural plan sa aking screen, pero ang nakikita ko lang ay ang mukha ni isa, ang kanyang mabilis na pagtatago ng gulat. Ang amoy ay bumalik sa aking alaala, mas malinaw pa kaysa kanina. Sandalwood at citrus. Hindi ito amoy ng isang mausok na restaurant. Ito ay amoy ng isang tao. Isang pabango. Pabango ng lalaki. Sa oras ng pananghalian, hindi ako kumain. Lumabas ako ng opisina at naglakat-lakat sa Greenbelt. Pumasok ako sa isang department store, sa seksyon ng mapabango. Nakunwari akong naghahanap ng regalo. Ano pong hanap natin? Sir, tanong ang isang sales lady. Gusto ko sanang amuyin yung napabango niyo para sa lalaki, sabi ko, something with sandalwood. Ngumiti ang sales lady at sinimulan akong dalhin sa iba't ibang bote. Isa-isa niyang ipinaamoy sa akin ang nga pepper strip, Tom Ford, Dior, Creed. Lahat ay mababango, ngunit hindi iyon ang hinahanap ko. Meron pa bang iba? Yung medyo, may halong citrus? Parang bergamot o grapefruit? Desperado kong tanong. Nag-isip ang sales lady.
Baka po nga niche perfume ang hanap ninyo. Heto po, subukan ninyo ito. Inabutan niya ako ang isang strip. Itinaas ko ito sa aking ilong at inamoy. At doon, sa gitna ang abalang department store, tila huminto ang mundo. Iyon na iyon. Isang perpektong timpla ngang kahoy at prutas, may kaunting alat na parang amoy ngang dagat. Matapang, sopistikado, at hindi may kakailang panlalaki. Anong pangalan nito? Tanong ko. Ang boses ko'y halos hindi lumabas. Aqua di Parma sir. Fico di Amalfi. Popular po yan sa mga kliyente naming. Nag-alinlangan siya, may tas. Fico di Amalfi. Ang pangalan ay umaling-aungaw sa aking isipan. Ngayon, ang multo ay may pangalan na. Hindi na ito isang simpleng amoy lamang. Ito na ay isang tata, isang pakakakilanlan, isang piraso ng palaisipan na napapatunay na hindi ako nababali. Bumalik ako sa opisina na parang isang zombie. Hindi ko binili ang pabango, ngunit ang amoy nito ay nakakapit na sa aking memorya, kasama ngang amoy sa blazer ni Isa. Ang buong hapon ay ginugol ko sa pag-isip. Anong gagawin ko? Kukomprontahin ko ba siya gamit ang impormasyong ito? Alam kong Aqua di Parma ang amoy sa blazer mo. Anong isasagot niya? Sasabihin niyang baka naamoy lang niya sa isang katabi. Sasabihin niyang nakakamali ako. Kailangan ko mas matibay na ebidensya. Ang paghahanap ng ebidensya ay naging isang obsesyon. Sa sumunod na mga araw, ako ay naging isang anino sa sarili kong tahanan. Pinakikiramdaman ko ang bawat kilos niya. Ang bawat paalis, ang bawat tawa sa telepono. Isang gabi, habang naliligo siya, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko kailanman. Kinuha ko ang kanyang telepono. Nanginginig ang aking nga kamay. Protektado itong paskot. Isang 6 na numerong kombinasyon na hindi ko alam. Sinubukan ko ang aming anibersaryo. Mali. Ang kanyang kaarawan. Mali. Ang aking kaarawan. Mali. Pagkatapos ang ikatlong pagsubok, lumabas ang mensaheng try again in 1 minute. Binalik ko ang telepono sa bedside table bago pa ako mahuli. Ang puso ko'y dumadagundong sa halo-halong hiya at pakabigo. Ang pader sa pagitan namin ay lalong tumaas at kumapal. Ang aming nga pausap ay naging purong transaksyonal. Nagbayad ka na ba ang kuryente? Anong oras ka uwi? May natira pa bang gatas? Ang nga tanong na dati puno ng pamamahal, kamusta ang araw mo? Namimiss na kita. Ay naglaho na parang bula. Nagsimula siyang umuwi ng maslate. Ang meeting with the client ay naging dinner with the team, tapos naging overtime para sa isang big project. Ang mga dahilan ay dumarami. At ang bawat isa ay mas manipis kaysa sa nauna. Hindi na rin siya naabalang matsuot ng pagod ng ngiti o magbigay ng mabilis na halik. Dumidiretso na lang siya sa silid na parabang ako ay isang kasangkapan lamang sa bahay. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng manhit na galit. Isang malamig at tahimik na galit na kumukulo sa ilalim ng aking balat. Isang gabi, habang hinihintay ko na naman siya, umupo ako sa harap ng aming shared laptop. Dito nakabukas ang kanyang personal email, ang kanyang social media. Hindi niya ito nilalagyan ng password dahil sa tiwala niya sa akin. Ang tiwala na ngayon ay winawasak ko. Binuksan ko ang kanyang Facebook Messenger. Ang maunang mensahe ay mula sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya. Normal. Ngunit habang na-scroll ako pababa, nakita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa kanyang recent chats. Clarice. Ang art director na binanggit niya. Napahinga ako ng maluwag. Siguro, babay nga lang. Siguro, paranoid lang talaga ako. Binuksan ko ang kanilang pag-usap. Puro trabaho. Mga komento tungkol sa mga disenyo, mga update sa kliyente. Pero may isang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Isang mensahe mula kay Clarice nung isang linggo. Girl, grabe yung nangyari sa Tagaytay. Ang saya. Si Emba ang nag-organize nun. Ang galing. Tagaytay? Kailan siya napunta sa Tagaytay? Sinubukan kong alalahanin nung nakaraang Sabado. Ang sabi niya sa akin ay mayroon siyang buong araw na strategic planning session sa kanilang opisina sa Ortigas. Sino si M? Ang aking nga daliri ay nanginginig habang nag-scroll ako pabalik sa kanilang nausapan, naghahanap ng kahit anong clue. Wala. Puro trabaho, ngunit ang binhingang pagdududa ay naitanim na. Pumunta ako sa kanyang email. Hinanap ko ang salitang Tagaytay. Walang lumabas. Hinanap ko ang salitang hotel. Walang booking confirmation. Pero hindi ako sumuko. Binuksan ko ang aming online credit card statement. Ito ang aming joint account, kaya't may access ako. Inisa-isa ko ang nga transaksyon. Mga bayat sa kuryente, grocery, pagkain sa mga restaurant na pamilya sa akin.
At pagkatapos, nakita ko ito. Isang charge mula noong nakaraang Sabado. Hindi ito sa Ortigas. Ang pangalan ng merchant, Antonios, Tagaytay. At ang halaga ay sapat para sa isang mamahaling hapunan para sa 2 tao. Ang Antonios, alam ko ang lugar na iyon. Doon ko binalak na dalhin siya para sa aming ika-5 anibersaryo. Isang lugar na romantiko, liblib, at napakamahal. Isang lugar na hindi mo pupuntahan para sa isang strategic planning session. Ang hangin ay tila naubos sa aking magabaga. Ito na. Ito na ang ebidensya. Hindi isang amoy na may kakaila. Hindi isang text message na maaring ipaliwanag. Isang resibo. Isang kasinungalingan na nakatala sa itim at puti. Sinarado ko ang laptop. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang kumikinang na ilaw ng Makati. Ang siyudad na ito ang naging saksi sa aming pagmamahalan. Dito kami unang nakakilala sa isang art exhibit. Dito kami unang nag-date sa isang maliit na coffee shop. Dito, sa tsondo na ito, binuo namin ang aming nga pangarap. At ngayon, dito rin, sa tsondo na ito, ang lahat ay guguho. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Isa, pagod gaya ngang dati. Hindi na siya nagulat na gising pa ako. Tila ito na ang aming bagong normal. Hi, sabi niya, inilapa ang kanyang baksa sa hig. Saan ka galing? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado. Ang gunit may lamig na kahit ako ay nagulat sa opisina. Nag-overtime kami, sagot niya. Papunta na sa aming silid. Hindi, sabi ko. At huminto siya sa kanyang paglakad. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay punong ang pagtataka. Anong hindi? Hindi ka galing sa opisina. Pagpapatuloy ko. O kung galing ka man, may iba ka pang pinuntahan. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pag-ingat. Leo, ano bang sinasabi mo? Pagod ako, huwag ngayon, please. Kailan? Isa, kailan natin ito pausapan? Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Kailan mo sasabihin sa akin ang totoo? Ang totoo tungkol sa ano? Tumaas ang kanyang boses, isang defensive na tono na lalo lang nagpatibay sa aking nga hinala. Tungkol sa Tagaytay, sabi ko, at sa pagbanggit ng salitang iyon, nakita ko ang lahat. Ang pagkawalan ng kulay sa kanyang mukha, ang bahagyang pagbuka ng kanyang ngalabi, ang takot na biglang lumitaw sa kanyang mamata. Nahuli ko na siya, hindi siya nakapagsalita. Nakatiti lang siya sa akin, ang kanyang bibig ay naghahanap ng mga salita na hindi dumating. Sino si M? Isa, tanong ko, ang pangalan na nakuha ko mula sa mensahe ni Clarice. Siya ba ang kasama mo sa Antonios noong Sabado? Habang ako, na parang tanga, ay naghihintay sa iyo dito, iniisip na nagtatrabaho ka ng husto para sa ating kinabukasan? Ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamasa. Leo, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Nasimula nang manginig ang aking boses sa pinipigilang galit. Ipaliwanag mo yung pabango sa blazer mo? Yung Aqua di Parma? Yun ba ang pabango ni M? O ipapaliwanag mo yung nga text na natatanggap mo tuwing hating gabi? O yung pag-uwi mo ng latte gabi-gabi na may kasamang nga palusot na kahit bata ay hindi maniniwala? Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa kanya. Nakita ko siyang napayuko. Ang kanyang nga balikat ay nagsimulang manginig sa pag-iyak. Sino siya? Isabel, muli kong tanong. Sa pagkakataong ito ay mas mahina na ang aking boses, puno ang sakit. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. Si Marco, bulong niya. Ang pangalan niya ay Marco. Marco, ang kliyente. Ang potential client na sinabi niya noong unang gabi. Ang simula nga lahat. Ang kliyente? Sabi ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Napakagaling. Napakatalino ang pagkatago mo. Nasa harapan ko lang pala ang lahat. Hindi ko to sinasadya, Leo, sabi niya, humahagulgol. Nangyari lang. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang galit. Hindi yan basta nangyayari lang isa. Pinili mo yan. Pinili mong magsinungaling sa akin araw-araw. Pinili mong wasakin ang tiwala ko. Pinili mong ipagpalit ang 5 taon natin para kanino? Sa isang lalaking naamoy mo lang ang pabango? Umupo siya sa sahig, sa gitna ng aming sala, at doon umiyak ng umiyak. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, ay nasa harapan ko ngayon, isang ganap na estranghero. Tumayo lang ako ron, pinapanot siya. Ang galit sa aking dibdib ay dahan-dahang humupa, at ang naiwan ay isang malawa, malami, at nakakabinging kawalan. Wala na ang amoy ngang Chanel No. 5,
Wala na ang pamilyar na halimuya ang aming pinagsamahan. Ang tanging naamoy ko na lang sa hangin ay ang multo ang sandalwood at citrus, isang amoy na sumira sa lahat. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganoong posisyon. Siya umiyak sa sahig. Ako, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mailaw nga siyudad sa labas ay nagpatuloy sa pakislap, walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa lupngang, isa sa matoreng salamin nito. Maya-maya, tumigil siya sa pag-iyak. Ang kanyang mahigbi ay naging mahinang pagzinghot na lang, dahan-dahan siyang tumingala sa akin, ang kanyang mga mata ay namumukto at pula. Anong mangyayari sa atin? Tanong niya, ang boses ay basat. Ang tanong ay sumabit sa hangin. Tumingin ako sa paligid ng aming kondo, ang ngalarawan namin sa pader sa beach, sa kasal ng isang kaibigan, sa Pasko, ang sofa kung saan kami nanonood ng mapelikula, ang mesa kung saan kami kumakain. Ang bawat sulok ngang lugar na ito ay puno nga alaala na ngayon ay nababahiran na ngang kasinungalingan. Hindi ko alam, sagot ko, at iyon ang pinakatapat na salitang nasabi ko sa buong gabi. Sa ngayon, kailangan ko lang espasyo. Pumunta ako sa aming silid. Kinuha ko ang isang duffel bag mula sa aparador at nagsimulang maglagay ngang ilang damit. Mga t-shirt, isang pares ng maong toothbrush. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Marahil sa isang hotel o sa bahay ng isang kaibigan. Ang alam ko lang ay hindi ko na kayang manatili sa bahay na iyon ngayong gabi. Hindi ko kayang humiga sa kama kung saan naamoy ko ang simula ng katapusan. Narinig ko siyang tumayo at sumunod sa akin sa may pintuan ng silid. Leo, huwag kang umalis, pakiusap niya. Mag-usap tayo. Ayusin natin to. Humarap ako sa kanya, hawak ang bag. Paano natin aayusin ang isang bagay na sinira mo ng paulit-ulit? Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong padikit, makikita mo pa rin ang malamat. Isinara ko ang zipon ng bag. Nilakpasan ko siya at naglakat papunta sa pinto. Bago ko pihitin ang saradura, huminto ako at nagsalita ng hindi lumilingon. Gaano na katagal? Narinig ko ang kanyang pahinga. 6 na buwan, 180 araw ng kasinungalingan. 180 gabi na hinahalikan niya ako habang ang isip at puso niya ay nasa iba. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan ko. Para itong isang alon na tumangay sa akin at nag-iwan sa aking hubad at nangingini sa dalampasigan, hindi na ako sumagot. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at isinara ito sa likuran ko. Habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa elevator, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang aking sariling ngayabak sa sahig na marmol. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na akala ko ay sa akin, palayo sa babaeng akala ko ay kilala ko. Pumasok ako sa elevator, pinindot ang gate, at habang bumababa ito, nakita ko ang aking refleksyon sa makintab na bakal na pinto. Isang lalaking pagod, wasak, at mag-isa. Ang multo ang sandalwood at citrus ay sumunod sa akin, isang paalala ang lahat ng nawala. Nag-check-in ako sa isang maliit na hotel sa poblasyon, hindi kalayuan sa aming tsondo ngunit parang nasa ibang mundo. Ang silid ay maliit at impersonal, may amoy ng panlinis at lumang aircon. Ibinaksak ko ang aking bag sa sahig at naupo sa gilid ng kama. Kinuha ko ang aking telepono. Puno ito ng mga missed call at text messages mula kay Isa. Leo, please come back. Mag-usap tayo. I'm so sorry, I love you. Ang tatlong salitang iyon ay tila isang biro na ngayon. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao habang sistematiko mong winawasa ang kanilang puso sa loob ng 6 na buwan? Pinatay ko ang aking telepono. Ayoko nang makarinig mula sa kanya. Ayoko nang makakita kahit ano na mapapaalala sa kanya. Ngunit paano mo tatakasan ang isang bagay na nasa loob mo na? Ang mga alala ay nagsimulang bumalik, hindi bilang masayang mga sandali, kundi bilang mga eksena sa isang krimen. Binalikan ko ang nakaraang 6 na buwan, hinahanap ang senyales na hindi ko nakita. Ang biglaan niyang pagkahilig sa pag-gym. Para maging healthy, sabi niya, ngayon alam ko na. Marahil ay para maging mas kaakit-akit para kay Marco. Ang magabagong damit na binili niya. Para sa mapresentasyon sa kliyente, sabi niya, ngayon alam ko na. Marahil ay para sa kanilang nga sa Antonius at sa kung saan pa. Ang napakakataong tila malayo ang kanyang isip habang makasama kami. Akala ko ay dahil lang sa stress sa trabaho. Ngayon alam ko na. Nasa isip niya ang ibang lalaki. Ang bawat piraso ang ebidensya ay nandiyan pala sa harapan ko, ngunit nabulag ako ang pag-ibig at tiwala. O marahil, ayaw ko lang talagang makita.
mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, malabong panaginip. Pumasok ako sa trabaho, ngunit parang wala ako ron. Ang aking mga kasamahan ay napansin ang pagbabago sa akin. Okay ka lang, Leo? Tanong ng boss ko. Muha kang pagod. Magbakasyon ka muna kung kailangan mo. Hindi ko sinabi kaninuman ang nangyari. Masyadong personal. Masyadong kahiya-hiya. Paano mo sasabihin sa mga kaibigan mo na ang iyong perpektong relasyon ay isang malaking kasinungalingan? Kaya dinala ko ang bigat ng mag-isa. Tuwing gabi, bumabalak ako sa aking maliit na silid sa hotel. Upo ako sa dilim, iinom ng beer, at iisipin siya. Naalala ko ang kanyang tawa. Ang paraan ng pakindat ng kanyang nga mata kapag masaya siya. Ang pakiramdam ng kanyang kamay sa loob ng sa akin. At sa bawat alaala, ang sakit ay bumabalik, sariwa at matalim. Isang linggo pagkatapos kong umalis, napasya akong bumalik sa kondo. Kailangan kong kumuha ng mas maraming damit at ayusin ang aking magamit. Nag-text ako kay Isa para siguraduhin wala siya ron. Ayoko siyang makita. Wala ako sa bahay. Nasa opisina ako, mabilis niyang reply. Papasok ko sa aming unit, ang lahat ay tahimik at malinis. Masyadong malinis. Tila walang nakatira dito. Ang blazer niya ay wala na sa likod ng pinto. Ang kanyang magamit sa banyo ay maayos na nakasalansan. Pumunta ako sa aming silid at binuksan ang aparador para kunin ang aking madamit. Sa gilid, nakita ko ang isang kahon. Isang kahon na hindi pamilyar sa akin. Dahil sa isang masamang kutob, binuksan ko ito. Sa loob ay magabagay na hindi ko maintindihan. Isang tuyong bulala, isang tiket sa sine, isang menu mula sa isang restaurant, at sa ilalim ng lahat, isang koleksyon ng mga litrato. Mga litratong kinunan gamit ang isang Polaroid camera. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ko ang mga ito. Si Isa at ang isang lalaki. Matangkat, moreno, may mga matang nangungusap. Sila ay nasa isang yate. Makayakap. Nakangiti. Sa isang litrato, hinahalikan niya si Isa sa no habang si Isa ay nakapikit, isang ngiting ang purong kaligayahan sa kanyang malabi. Ang ngiting iyon na matagal ko nang hindi nakikita. Ang ngiting iyon na akala ko ay para lang sa akin. Siya siguro si Marco, ang may-ari ng pabangong Fico di Amalfi. Ang galit na akala ko'y humupan na ay bumalik ng may baksik. Ang kahon na ito, ang altar na ito sa kanilang pag-ibigan, ay itinago niya sa aming aparador, sa aming silid, sa aming tahanan. Ang kawalan ng respeto ay hindi masukat. Kinuha ko ang kahon at ibinaksa sa gitna ng sala. Nakalat ang mga litrato sa sahi, mga piraso ng kanilang ninakaw na kaligayahan. Kinuha ko ang boteng alat sa kusina, ibinuhos ito sa mga litrato, at pagkatapos, kinuha ko ang lighter sa aking bulsa. Saglit akong natigilan. Ano ang ginagawa ko? Susunugin ko ba ang ebidensya ang kanyang pagkakasala? Susunugin ko ba ang nga alaala na ito na parabang kaya nitong burahin ang sakit? Hindi. Hindi ito ang solusyon. Ibinaba ko ang lighter. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono at kinunan ng litrato ang lahat. Ang nakalat na mga Polaroid, ang kahon, ang bawat piraso ang kanyang patataksil. Pagkatapos ay ipinadala ko ang lahat ng mga litrato sa kanya sa isang mensahe. Ang tanging caption na inilagay ko ay, "Tapos na tayo." Pagkatapos ay kinuha ko ang aking magamit at umalis. Sa pagkakataong ito, alam ko na hindi na ako babalik, na simula ang proseso ng paghihiwalay. Kumuha ako nga abogado, nag-usap kami tungkol sa paghahati nga ari-arian. Ang kondo, ang kotse, ang nga iPhone sa bangko, ang lahat ay naging isang negosyo, isang malamit na transaksyon na naglalayong paghiwalayin ang dalawang buhay na minsan ay isa. Si Isa ay hindi lumaban, pumayag siya sa lahat ng gusto ko. Ibinigay niya sa akin ang mas malaking bahagi ng pera. Pumayag siyang ako ang manatili sa Tondo kung gugustuhin ko. Ito siguro ang kanyang paraan ng pagbabayad sala. Ngunit walang halaga ng pera o ari-arian ang makakapabalik ng nawala sa akin. Isang araw, tumawag siya. Karaniwan ay hindi ko sinasagot ang kanyang nga tawag, ngunit sa pagkakataong iyon, pinindot ko ang accept. "Leo," sabi niya, ang boses niya ay mahina. "Anong kailangan mo?" Tanong ko, walang emosyon. Gusto ko lang malaman kung kamusta ka na. Buhay pa naman, mapait kong sagot. Narinig ko siyang bumuntong hininga. "Look, I know you hate me. And you have every right to. Pero gusto ko lang malaman mo hindi si Marco ang dahilan kung bakit ito nangyari. Siya ay sintomas lang." "Sintomas?
Hindi makapaniwalang sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Matagal nang may problema sa atin, Leo. Hindi mo lang nakikita. Palagi kang busy sa trabaho, palagi kang pagod. Nandiyan ka nga sa tabi ko, pero ang isip mo ay nasa malayo. Naramdaman ko na parang naging invisible ako. Parang kasama na lang ako sa mabayarin, sa rutin ng buhay. Si Marco. Ipinaramdam niya sa akin na nakikita niya ako, na pinapakinggan niya ako. Ang kanyang salita ay parang sampal. May katotohanan ba sa sinasabi niya? Totoo bang naging pabaya ako? Totoo bang masyado akong nalunod sa trabaho at nakalimutan ko ng alagaan ang aming relasyon? Marahil ay may pakukulang din ako. Ngunit anuman ang aking mapagkakamali, hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang ginawa. Ang pagtataksil ay isang pagpili, ang pagsisinungaling ay isang pagpili. Kung ganon ang nararamdaman mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, bakit hindi mo ako kinausap? Bakit kailangan mong humanap ng iba? Sinubukan ko, sabi niya, at ngayon ay may bahid na ang galit sa kanyang boses. Ilang beses kitang sinubukang kausapin, pero palagi mong sinasabi na pagod ka o marami kang iniisip. Nagsawa na lang ako sa pagsubok, Leo. Nagsawa na akong mag-isa sa relasyong ito. Ang pag-usap na iyon ay hindi nagbigay linaw. Sa halip, mas lalo lang itong nakdulot ng gulo sa aking isipan. Sino ang dapat sisihin? Siya ba? Ako ba? O kaming dalawa? Ibinenta ko ang tsondo sa Salcedo, masyadong maraming multo ang nakatira doon. Lumipat ako sa isang mas maliit na apartment sa Quezon City, mas malapit sa aking mamagulang. Sinubukan kong magsimulang muli. Nag-focus ako sa aking trabaho. Kumuha ako ng bagong proyekto. Nag-ehersisyo ako. Nakipakita ako sa mga kaibigan. Ginawa ko ang lahat ng sinasabi sa libro tungkol sa kung paano mag-move on. Ngunit tuwing gabi, kapag mag-isa na ako sa aking apartment, ang katahimikan ay sumisigaw ng niyang pangalan. Isang araw, pagkatapos ng halos isang taon, nakita ko siya. Naglalakad ako sa Bonifacio High Street nang mapansin ko ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang outdoor cafe. Si Isabel. Mag-isa lang siya, umiinom ng kape at nagbabasa ng libro. Nagbago siya, mas maikli na ang kanyang buhok. May suot siyang salamin, mukha siyang mas payapa, mas kalmado. Saglit akong naisip kung lalapit ba ako. Isang bahagi ng aking pagkatao ang nagsasabing maglakad na lang palayo. Huwag nang buksan ang lumang sugat. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging mausisa, ang bahaging naghahanap pa rin ng kasagutan, ang nagtulak sa aking paa para humakbang. Tumingala siya mula sa kanyang libro. Ang kanyang mata ay nalaki sa gulat. Leo, hi. Kamusta? Tanong ko, umupo sa bakantang silya sa tapat niya nang hindi nakpapaalam. Okay lang. Ikaw? Okay na rin, sagot ko, isang magalang na kasinungalingan na pareho naming alam. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Na-order ako ng kape mula sa waiter. Hindi ko inakalang makikita-kita dito, sabi niya. Ako rin, sabi ko, tinitigan ko siya. Ang galit na dati kong nararamdaman ay wala na. Ang sakit, bagamat naroon pa, ay hindi na kasing talim. Ang naiwan ay isang malungkot na patanggap. Kayo pa ba ni Marco? Tanong ko. Kailangan kong malaman. Umiling siya. Hindi. Tinapos din namin yun ilang buwan pa katapos mong umalis. Bakit? Nakibit balikat siya. Dahil natanto ko na hindi siya ang solusyon. Siya ay isang patakas. At hindi mo matatakasan ang sarili mo. Nang mawala ang excitement, ang kilig ng bawal, ang natira ay 2 taong may sariling problema. Narealize ko na ang kailangan kong ayusin ay ang sarili ko, hindi ang humanap ng ibang taong mag-ayos sa akin. Ang kanyang salita ay may bigat ng katotohanan. Tila natuto siya. Tila nagmature siya. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kislap ng dating paganga sa kanya. Nagsisisi ka ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso, ang kanyang mata ay malinaw at walang itinatago. Araw-araw, nagsisisi akong sinaktan kita. Nagsisisi akong hindi ako naging tapat. Nagsisisi akong sinira ko ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Pero hindi ako nagsisisi na natapos na tayo. Napakunot ang nuko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Leo, siguro kailangan talagang mangyari yun para pareho tayong magising. Hindi na tayo masaya. Matagal na. Pareho lang nating hindi inaamin. Ang ginawa ko ay isang teribleng paraan para tapusin ang isang bagay na dapat ay matagal nang natapos ng maayos. At dahil doon, habang buhay akong hihingi ng tawad sa iyo, tumango ako. Sa wakas, naintindihan ko. Ang aming pag-ibig ay hindi namatay dahil kay Marco.
Namatay ito dahil sa kapabayaan. Namatay ito dahil sa mga hindi nasabing salita, sa mga hindi narinig na pakiusap, sa distansyang unti-unting lumaki sa pagitan namin. Ang amoy ng sandalwood at citrus ay hindi ang sanhi. Ito lang ang nagdeklara ng oras ng kamatayan. Nagpatuloy ang aming pag-usap tungkol sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mga bagong pelikula, para kaming dalawang lumang magkaibigan na nakabalitaan. Ang tensyon ay nawala na, napalitan ng isang komportableng pamilyaridad. Nang paalis na ako, tumayo siya. Leo, sabi niya, sana maging masaya ka. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ikaw din, Isa, sana maging masaya ka. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang isang gaan sa aking dibdib na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang multo ni Marco, ang multo ng aming nakaraan, ay sa wakas na simulang maglaho. Ang amoy ng sandalwood at citrus ay hindi na isang simbolo ng kataksilan. Ito na lang ay isang amoy, isang alaala ng isang masakit na kabanata sa aking buhay na sa wakas ay naisara ko na. Ang simula ang lahat ay isang amoy. At ngayon, sa wakas, ang hangin ay malinaw na muli. Patuloy ang malinggo, naging buwan. Ang gaan na naramdaman ko noong araw na iyon sa Bonifacio High Street ay hindi isang panandaliang lunas, ito ay isang pundasyon. Sa kauna-unahang pagkataon mula nang gumuho ang mundo ko, naramdaman kong nakatayo ako sa matibay na lupa. Ang apartment ko sa Quezon City, na dati ay isang kanlungan lamang laban sa maalaala, ay unti-unting naging isang tunay na tahanan. Sinimulan kong pagandahin ito. Nagpinta ako ng mapada. Mula sa maputlang kulay abo na pinili ko sa aking kalungkutan, pinalitan ko ito ng isang malinis at maliwanag na puti. Naglagay ako ng mga halaman sa bawat sulok, mga halamang hindi nangangailangan ng labis na atensyon, mga halamang matatak isang paalala sa kung ano ang gusto kong maging. Ang malibro ay hindi na lamang palamuti. Binuklat ko ang ito, nawala sa makwento ang ibang tao upang mas maunawaan ang sarili ko. Ang katahimikan sa gabi ay hindi na sumisigaw ng pangalan ni Isabel. Ito ay naging isang kapayapaan, isang pagkakataon para makinig sa sarili kong paisip, sa tibok ng sarili kong puso. Nahanap ko ang isang ritmo sa aking bagong buhay, trabaho sa umaga, gym sa hapon, hapunan kasama ang aking mamagulang tuwing Miyerkules, at pakikipagkita sa mga kaibigan sa katapusan ng linggo. Ito ay simple, predictable, at eksakto kung ano ang kailangan ko. Ang aking trabaho bilang isang arkitekto ang naging pinakamalaking tulong. Doon ko ibinuhos ang lahat ng aking enerhiya sa pagguhit ng mga plano, sa paglikha ng mga espasyo mula sa wala. Naramdaman ko ang isang uri ng kontrol at kapangyarihan na nawala sa aking personal na buhay. Ang bawat linya, bawat sukat, ay may layunin. Ang bawat istruktura ay kailangang makaroon ng matibay na pundasyon para hindi gumuho. Ang aral na iyon ay tumata sa akin ng malalim. Isang araw, ipinatawa ako ng aking boss. Leo, may bago tayong proyekto. Malaki ito, isang boutique resort sa Batangas. Gustong kliyente ang isang disenyo na nakaugat sa kalikasan. Ikaw ang naisip ko para dito. Isang kislap ng excitement ang dumaan sa akin. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman pagdating sa trabaho. Salamat sir, I'll do my best. Mabuti. Sabi niya, inaabot sa akin ang isang folder. Makikipag-ugnayan ka kay Clara Del Mundo. Siya ang landscape architect na in-hire ng kliyente. Kilala siya sa kanyang sustainable and soulful designs. Kailangan niyong magtrabaho ng malapitan. The building and the land must feel like one. Clara Del Mundo. Ang pangalan ay parang musika. Ang aming unang pakikita ay sa isang coffee shop malapit sa opisina. Dumating ako ng mas maaga, pinaaralan ang mapaw ng plano. Makalipas ang ilang minuto, isang babae ang pumasok. Hindi siya si Isabel. Malayo. Si Isabel ay parang isang bagyo maganda, nakakabiyani, at mapanira. Ang babaeng ito ay parang isang lawa sa madaling araw, kalmado, malalim, at may sariling hiwaga. Mayroon siyang mahabang buhok na itim na nakatali sa isang magulong tinapay. Ang kanyang suot ay simpleng linen na pantalon at isang puting t-shirt. Wala siyang kolorete sa mukha, at may suot siyang salamin na may makapal na itim na frame. Sa kanyang paglapit, may namoy ako hindi sandalwood o citrus, kundi ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan at isang pahiwati ng sampaguita. Leo, tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon, hindi malakas ngunit malinaw. Tumayo ako. Clara, nice to finally meet you. Likewise, ngiti niya. Isang maliit, halos nahihiyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Ang kanyang mamata, sa likod ng salamin, ay tila nakakita na ng maraming bagay.
Tila may dala siyang sariling katahimikan. Umupo siya at inilabas ang kanyang laptop at isang kwaderno. So, the Batangas Project. Nakita ko ang iyong portfolio. Magagaling ang iyong nga gawa. Malinis, moderno, may integridad. Nagulat ako. Salamat. Nabasa ko rin ang tungkol sa iyo. Your philosophy on integrating native plants and natural topography is impressive. Sa sumunod na 2 oras, nawala kami sa mundo nga plano, sukat, at mga ideya. Ang aming pag-usap ay dumaloy ng walang kahirap-hirap. Pareho kaming naniniwala na ang isang espasyo ay dapat magbigay ng pakiramdam, hindi lamang maging isang istruktura. Siya ay matalino, masigasig, at may malalim na paggalang sa kalikasan. Habang nasasalita siya tungkol sa kung paano humihinga ang lupa at kung paano kailangang makini ang disenyo dito, nakita ko ang isang ningning sa kanyang nga mata na nakpabago sa kanyang anyo. Ang dating tila simpleng babae ay nagkaroon ng kakaibang ganda. Ang gusto ko, sabi niya, habang iginuguhit ang isang mabilis na sketch sa kanyang kwaderno, ay para sa mabisita na maramdaman na hindi sila nanatili sa isang gusali na itinayo sa isang tanawin, kundi sa loob mismo ng tanawin. I understand, sabi ko, ganap na nabiyani. The architecture should be a frame, not the painting itself. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong iyon, ang kanyang ngiti ay umabot na sa kanyang nga mata. Exactly. Naging madalas ang aming nga pakikita. Mula sa mga coffee shop, lumipat kami sa site sa Batangas. Naglakad kami sa ilalim ng init ng araw, pinaaralan ang bawat puno, bawat dalisdis ng lupa. Habang abala ako sa paisip tungkol sa mga pundasyon at mga beam, abala siya sa paobserba kung saan sumisikat ang araw, kung saan humihihip ang hangin mula sa dagat, at kung anong maauri nga ibon ang naninirahan sa mapuno. Natutunan ko ang maraming bagay mula sa kanya. Itinuro niya sa akin ang pangalan ng mapuno na dati ay mablangkong berdeng hugis lamang sa aking paningin. Itinuro niya sa akin kung paano ang isang simpleng hardin ay maaring maging isang lugar ng pagpapagaling. Sa bawat pag-usap, naramdaman ko ang isang bagay na nabubukas sa loob ko, isang bagay na matagal nang sarado. Isang hapon, pagkatapos ang isang mahabang araw sa site, umupo kami sa isang malaking bato na nakaharap sa dagat. Ang araw ay malapit ng lumubog. Alam mo, sabi niya, habang nakatingin sa malayo, ang paborito kong oras ay ito, ang golden hour. Tila ba binibigyan ng kalikasan ng pangalawang pagkakataon ang lahat para maging maganda bago matapos ang araw. Tinitigan ko siya. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa katahimikan ng kanyang natampo. Hindi ko pa naisip yan ng ganon. Lahat ng bagay ay may ikot, Leo, patuloy niya, pagsikat, paglubog, paglago, pagkabulok, pagkawasak, at pagkatapos. Muling pagtatayo, ang masalitang iyon ay tumama sa akin, tumingin ako sa kanya, at sa isang iglap, gusto kong ikwento sa kanya ang lahat, ang tungkol sa Chondo sa Salcedo, ang tungkol kay Isabel, ang amoy ng sandalwood, ang sakit, ang pagkawala, at ang mabagal na proseso ang muling pagtatayo ang aking sarili. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa. May malalim kang pinahugutan, sabi ko sa halip. Mumiti lang siya. Isang malungkot na ngiti. Lahat naman tayo, di ba? Ang proyektong iyon ay naging higit pa sa trabaho. Ito ay naging isang paglalakbay. Ang bawat pagbisita sa Batangas ay isang pagtakas mula sa siyudad, isang pahingangang sariwang hangin literal at matalinghaga. Si Clara at ako ay naging makaibigan. Nakukwentuhan kami tungkol sa ama paborito naming libro, musika, at kung minsan, tungkol sa ama pamilya. Nalaman ko na siya ay lumaki sa probinsya, na ang kanyang magulang ay magsasaka, at na ang kanyang pagmamahal sa lupa ay nag-ugat sa kanyang pagkabata. Nalaman ko rin na siya ay nag-isa, tulad ko. Isang gabi, nagtatrabaho kami ng lampas sa oras sa opisina, tinatapos ang isang deadline. Umorder kami ng pizza at kumain sa sahig, napapalibutan ng blueprint at sample ng materyales. Bakit ka naging landscape architect? Tanong ko. Dahil naniniwala ako na ang kalikasan ang pinakamahusay na manggagamot, sagot niya nang hindi nag-iisip. Nang mamatay ang nanay ko dahil sa cancer, ang tanging lugar kung saan ako nakahanap ng kapayapaan ay sa hardin na iniwan niya. Doon ko naintindihan na kahit may mamatay, may tutubo pa ring bago. May pag-asa pa rin. Ikaw? Bakit arkitekto? Gusto kong magtayo ng mga bagay na mananatili, sagot ko, mga bagay na magbibigay ng kanlungan sa mga tao.
Isang pakiramdam ng permanenteng istruktura sa isang magulong mundo. Tinitigan ko ang mga blueprint sa sahig, pero natutunan ko na kahit ang pinakamatibay na istruktura ay maaring gumuho mula sa loob. Nagkaroon ng katahimikan, tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-unawa. Tila narinig niya ang hindi ko sinabi. Pero ang maganda sa mga arkitekto, sabi niya ng mahina, ay alam nila kung paano magtayong muli. At sa pangalawang pagkakataon, mas matibay na ito dahil alam mo na kung saan nakaroon ng lamat ang dati. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong tuluyan ng gumuho ang huling pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Inaya ko siyang lumabas, hindi bilang mga kasamahan sa trabaho, kundi bilang 2 tao lamang. Pumayag siya. Nagpunta kami sa isang maliit na jazz club, isang lugar na malayo sa mga kinagawian kong puntahan. Ang musika ay malambing at punong damdamin. Hindi kami gaanong nagsalita, nakikinig lang kami, nagpapalitan ng mga ngiti paminsan-minsan. Sa pagitan ng mga kanta, tinanong ko siya, masaya ka ba, Clara? Napaisip siya, hindi palagi. Pero kontento ako, may kapayapaan sa puso ko. Para sa akin, mas mahalaga yun kaysa sa palaging masaya. Ang kaligayahan ay parang alon, dumarating at umaalis. Ang kapayapaan ay ang kalaliman ng dagat, laging naroon, kahit gaano pa kagulo ang ibabaw. Ikaw, Leo, masaya ka ba? Ang tanong ay simple, ngunit mabigat. Inisip ko ang nakaraang taon. Ang sakit, ang galit, ang pag-isa, at inisip ko ang mga nakaraang buwan. Ang aking tahanan, ang aking nga magulang, ang proyekto. Siya, hindi pa ako sigurado kung masaya na ako, aminado ko. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, payapa ako. At sa tingin ko, tama ka, iyon ang mas mahalaga. Habang pawi kami, umulan ng malakas. Nag-alok akong ihatid siya. Sa loob ng kotse, ang tanging maririnig ay ang tunog ng wiper at ang malakas na pata ng ulan sa bubong. Nang huminto kami sa tapat ng kanyang apartment building, hindi siya bumaba agad. Salamat sa gabing ito, Leo, sabi niya. Ako ang dapat mapasalamat, sagot ko. Salamat sa lahat. Tumingin siya sa akin. Sa dilim ng kotse, tanging ang mailaw mula sa kalye ang nagbibigay liwanag sa kanyang muha. At pagkatapos, sa isang iglap na hindi ko inaasahan, ginawa niya ang isang bagay na napatigil sa aking paghinga. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa gear shift. Hinawakan niya ito. Ang kanyang kamay ay malamig dahil sa aircon, ngunit ang kanyang hawak ay mainit at matatak. Walang sinabi, walang kailangang sabihin. Sa hawak na iyon, naramdaman ko ang lahat. Patanggap, paunawa, at isang pangako nga isang bagay na bago. Isang bagay na itatayo hindi sa buhangin ng panandaliang pagnanasa, kundi sa matibay na lupa ng paggalang at pag-unawa. Nang bumitaw siya at bumaba ng kotse, naiwan akong nakaupo doon nakikinig sa ulan. Ang amoy sa loob ng sasakyan ay hindi na sandalwood o citrus. Ito ay ang amoy ng basa-buhos na ulan, ang amoy ng bagong simula. Ang multo ni Isabel ay hindi na isang presensya na kailangan kong labanan. Siya na lang ay isang anino mula sa isang nakaraang buhay, isang kabanata na sa wakas ay natapos na. Sa pagmamaneho ko pawi, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin nitong landas na tinataha namin ni Clara. Walang kasiguraduhan, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kawalan ng katiyakan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa sa pagtatayo, may kasama na ako. Isang kasamang marunong makini sa lupa, marunong maghintay sa pagtubo, at marunong maniwala sa pangalawang pagkakataon na dala ng bawat ginintuang paglubog ng araw, ang pundasyon ay naitakda na. Ngayon, handa na kaming simulan ang pagtatayo. Ang relasyon namin ni Clara ay umusbong tulad ng mga halamang kanyang inaalagaan, dahan-dahan, walang pilitan, at nakaugat ng malalim. Walang matatamis na salita o malalaking deklarasyon. Ang pagmamahal namin ay ipinapahayag sa maliliit na bagay. Sa tasa nga kape na inihahanda niya para sa akin kapag napupuyat kami sa trabaho. Sa paalala ko kapag masyado na siyang napapagod sa site. Sa maoras ng katahimikan na comfortable naming pinagsasaluhan kung saan sapat na ang presensya ng isa't isa. Naging routine namin ang pagbisita sa nursery ng halaman tuwing Sabado ng umaga. Doon, sa gitna ngang iba't ibang kulay at amoy ngang gabula-la at dahon, nakikita ko siyang pinakamasaya. Ituturo niya sa akin ang isang partikular na uri ng pako o isang bibihirang uri ng orkidea, at ang kanyang mukha ay magliliwanag sa paraang hindi kayang gawin ng anumang mamahaling bagay. Dito ko naintindihan na ang kaligayahan para sa kanya ay hindi isang bagay na binibili,
Ito ay isang bagay na pinapalago. Tingnan mo ito, Leo, sabi niya isang araw, habang hawak ang isang maliit na paso na may isang usbong pa lamang. Ito ay isang hoya, ang bulaklak nito ay parang gawa sa wax. Kailangan mo ang maraming pasensya para mapabulaklak ito. Minsan, inaabot ng taon. Pero kapag namulaklak na, sulit ang lahat ng paghihintay. Tinitigan ko ang halaman at pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang isang pagkakatulad. Ang aming relasyon ay parang isang hoya. Nangangailangan ng pasensya, ng pag-alaga, at ng pananampalataya na sa tamang panahon, may magandang mamumukatkad. Ipinakilala ko siya sa aking nangga magulang. Ang aking ina na laging may paaalinlangan sa mababaeng idinadala ko sa bahay mula nang mangyari ang kay Isabel ay agad siyang nagustuhan. Nakita niya ang kabutihan at sinseridad ni Clara. Nakita niya kung paano ako ngumingiti ng toto kapag kasama ko siya. Iba siya. Anak, sabi ang aking ina isang gabi nang kami na lang ang naiwan sa kusina. May kapayapaan siyang dala. Alagaan mo siya at alagaan mo ang sarili mo. Opo, ma, sagot ko, at alam kong mula iyon sa puso. Ngunit ang pag-ibig, gaano man kapayapa at katatag, ay hindi isang perpektong kanlungan. Ang mamultong ng nakaraan ay hindi palaging nananatiling nakalibing. Minsan, kahit isang maliit na pagganing ay sapat na para bumangon sila. Nangyari ito isang gabi. Nasa isang dinner party kami ng isang kliyente. Ang lugar ay isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdibisyon. Habang naglalakad kami papasok, isang pamilya na amoy ang sumalubong sa akin. Sandalwood, malakas. Naamumula sa isang diffuser sa may entrance hall. Para akong binuhusan ang malami na tubig. Biglang bumalik ang lahat, ang pagdududa, ang kasinungalingan, ang imahe ni Isabel na umiyak sa aming sala. Ang aking pahinga ay bumilis. Ang aking makamay ay nalamig. Leo, okay ka lang? Tanong ni Clara, napansin ang pagbabago sa akin. O, okay lang, pilit kong ngiti. Medyo, masikip lang dito, pero alam kong nagsisinungaling ako. Sa buong gabi, hindi ako mapakali. Ang bawat tawa ay parang ingay. Ang bawat pag-usap ay parang walang kabuluhan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang amoy na iyon, na tila sumusunod sa akin sa bawat sulok ng bahay. Nakita ko kung paano ako tinitingnan ni Clara nang may pag-alala, ngunit hindi ako makapagsalita. Ang maapader, na akala ko'y matagal ko nang giniba ay muling itinatayo ang kanilang maasarili sa paligid ko, ladrilyo bawat ladrilyo. Umuwi kami ng maaga. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mabigat at puno nga non sinasabi. Hindi ito ang komportableng katahimikan na dati naming pinagsasaluhan. Ito ay isang padaangang yelo sa pagitan namin. Nang ihinto ko ang sasakyan sa tapat ng kanyang apartment, hindi siya bumaba. Humarap siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Leo, anong problema? Tanong niya ng diretsahan. Kanina kapag ganyan, simula nung pumasok tayo sa bahay na yun, may nangyari ba? Ito na yun. Ang sandali nga katotohanan. May 2 daan sa harap ko. Ang isa ay ang landas na tinahak ko noon kasama si Isabel, ang landas ng pag-iwas, ng pagsasabi ngang pagod lang ako o marami lang akong iniisip. Ang isa pa ay isang bagong landas, isang daan na hindi ko pa nasusubukan noon, ang landas ng ganap na katapatan at kahinaan. Huminga ako ng malalim. Ang amoy, sabi ko, ang aking boses ay halos isang pabulong. Sa bahay na yun, may naamoy ako, sandalwood, hindi siya nagsalita. Hinintay niya akong magpatuloy. At kaya ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang bawat detalye, ang simula ang pag-ibig namin ni Isabel, ang unti-anting paglayo, ang pagdating ni Marco, ang amoy na naging simbolo ang kataksilan, ang pagkasira, ang sakit, ang pag-isa. Habang nasasalita ako, ang maluha na matagal ko nang itinatago ay nasimulang tumulo, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng iyon. Nang matapos ako, ang nanatili ay ang tunog ng aking hininga. Hindi ako makatingin sa kanya. Nahihiya ako sa aking kahinaan, nahihintay ako ng paghusga, ng awa, o marahil, ng pag-alis. Ngunit sa halip, ang naramdaman ko ay ang kanyang kamay na muling humawak sa akin. Mas mahipit ngayon, mas may katiyakan. Salamat, sabi niya ng mahina, tumingala ako, naguguluhan. Salamat, para saan? Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, sabi niya. Salamat sa pagbabahagi mo iyong nga sugat. Alam kong hindi madali yan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Leo, ang naramdaman mo kanina ay hindi kahinaan. Ito ay isang alaala ng sakit, isang peklat, at ang mapeklat ay hindi nangangahulugan na mahina ka. Ang ibig sabihin lang nito ay may nilabanan kang mahirap at nakaligtas ka. Hinaplos niya ang aking pisngi, pinupunasan ang aking magaluha.
Hindi ako si Isabella. Ang kuwento natin ay hindi ang kuwento ninyo. Ang itinatayo natin ay bago. Mula sa pundasyon, walang mga multo dito, Leo. Ako at ikaw lang. Pero kailangan kong malaman kung handa ka na bang iwanan ang nga multo na iyon sa nakaraan para makapatayo-tayo ng mayos. Ang kanyang nga salita ay parang tubig na naapula sa apoy sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang pag-move on ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi mo, ngunit hindi na nito hawa ang iyong kasalukuyan. Handa na ako, sabi ko, at sa pagkakataong ito, alam kong totoo ito. Mula sa gabing iyon, isang bagong antas ng intimacy ang nabuo sa pagitan namin. Naging mas bukas kami. Ikinuwento niya rin sa akin ang kanyang sariling nga peklat, ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina, ang isang relasyon na nag-iwan sa kanya ng takot na magtiwala. Naintindihan namin na pareho kaming may dalang mga bagahe, ngunit sa halip na itago ang mga ito, pinili naming tulungan ang isa't isa na dalhin ang mga ito. Natapos namin ang proyekto sa Batangas. Ang boutique resort ay naging isang obra maestra ng pagsasanib ng arkitektura at kalikasan. Sa araw ng pagbubukas nito, habang nakatayo kami ni Clara sa isang balkonahin na may tanawin ng dagat, naramdaman ko ang isang ganap na kasiyahan. Nagawa natin, sabi niya, nakangiti. Nagawa natin, ulit ko, habang nakatingin sa kanya. Hindi lang ang resort ang tinutukoy ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ngagat at na mabulala mula sa hardin na kanyang dinisenyo. Ito na ngayon ang amoy ngang aking tahanan, ang amoy ngang kapayapaan. Clara, sabi ko, may itatanong ako sa iyo. Bumaling siya sa akin, ang kanyang nga mata ay nagtatanong. Ang apartment ko sa Quezon City, simula ko. Ito ay naging tahanan ko dahil tinulungan mo akong gawin itong isang lugar ang kapayapaan. Ngunit isang tahanan ay nangangailangan ang isang hardin. At ikaw? Ikaw ang aking hardinero, napangiti ako. Will you move in with me? Let's grow our garden together. Isang luha ang pumata mula sa kanyang mata, ngunit ito ay luha ang kaligayahan. Tumango siya. Oh, Leo, yes, niyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, sa gitna ngang istrukturang aming itinayo at ng kalikasang kanyang inalagaan, naramdaman ko ang pagtatakpo ngang lahat. Ang aking nakaraan at ang aking hinaharap, ang aking ngalamat at ang aking kalakasan. Ang simula ng lahat ay isang amoy na sumira sa akin. Ngunit ang bagong simula na ito ay may sariling halimuyak, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ng sampagwita sa gabi, ng dagat sa umaga, at ng pag-ibig na itinayo sa katotohanan, pasensya, at pangalawang pagkataon. Ang hangin ay hindi lamang malinaw, ito ay puno ngang buhay. At handa na akong huminga ng malalim. Ang masumunod na araw ay isang magandang kalituhan ng makarton, bubble wrap, at halahak. Ang apartment ko, na dati isang tahimik na santuaryo na binuo mula sa maingat na pagpili ng mga minimalistang kasangkapan at neutral na kulay, ay biglang nakaroon ng bagong buhay. Ang buhay na iyon ay si Clara. Dala niya hindi lamang ang kanyang nga damit at libro, kundi ang isang koleksyon ng nga halaman na may iba't ibang hugis at sukat, mamaliliit na paso ng herbs para sa bintana ng kusina, at isang lumang vinyl player na may kasamang koleksyon ng maplaka nina Eta James at Nina Simone. Isang hapon, habang abala kami sa pag-ayos, natigilan ako. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawa ang isang maliit na frame. Pinakmamasdan niya ito ng may ngiti. Lumapit ako. Larawan pala iyon ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya. May parehong mata na tila laging, may sinasabing maganda, ngunit may maguhit ng panahon sa paligid nito. Nakatayo ang babae sa gitna ng isang hardin na puno ng rosas, ang nga kamay ay bahagyang marumi sa lupa, at ang ngiti ay puro at walang halong pakukunwari. Ang mama mo? Tanong ko, malumanay. Tumango siya, hindi inaalis ang tingin sa larawan. Kinuha ito ni Papa isang linggo bago siya na-diagnose. Ito ang huling masayang alaala ko sa kanya, nabuo pa siya, na siya pa talaga. Hinaplos niya ang salamin ng frame. Siya ang nagturo sa akin na ang paghahardin ay hindi lang tungkol sa pagpapalago ng mahalaman. Ito ay tungkol sa pasensya, sa pag-alaga, sa paunawa na may mga bagay na hindi mo makukuha agad. Kailangan mong diligan, alagaan, at hintaying mamulala sa tamang panahon. Inilagay niya ang frame sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana kung saan tatamaan ito ngang sinangang araw sa umaga. Gusto kong makilala kaniya, sabi niya, bumaling sa akin. Sigurado akong magugustuhan kaniya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay may dalang bigat at karangalan. Hindi lang ako ang kasintahan niya sa kasalukuyan. Para sa kanya, ako ay isang taong karapat dapat ipakilala sa pinakamahalagang alaala ng kanyang buhay.
Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod, ipinatong ang aking baba sa kanyang balikat. Makasama naming pinamasdan ang larawan. Palagay ko, magugustuhan ko rin siya, sagot ko. At sa sandaling iyon, ang apartment ay hindi na lamang sa akin. Ito ay naging sa amin. Isang espasyo kung saan ang kanyang naalaala at ang aking napangarap ay nagsimulang magsama. Ang paglipat ni Clara ay isang proseso ang magandang negosasyon. Ang aking estilo ay methodikal, malinis, halos ayaw gumalaw ng bagay sa kanilang itinalagang pwesto. Si Clara naman ay parang isang banayat na bagyo ngang organisadong kaguluhan. Ang nga libro ay hindi lang basta nakasalansan sa estante, ang iba ay nakapatong sa tabi ng sofa, may isa sa coffee table na bukas sa gitna, tila nag-anya yang basahin. Ang mahalaman niya ay unti-unting sumakop sa masulo, sa mabintana, maging sa banyo. Isang maliit na potos ang isinabit niya malapit sa shower, at sinabi niyang gusto nito ang halumigmig. Isang gabi, habang nagluluto kami ng hapunan, isang bagay na bihira kong gawin mag-isa ngunit naging ritual na namin, narinig ko ang musika mula sa vinyl player, Etta James. At last, napangiti ako habang naghihiwa ang bawang. Ang katahimikan na dati kong pinahahalagahan ay napalitan ang isang soundtrack na puno ang kaluluwa. Hindi ba masyadong maingay para sa iyo? Tanong niya, sumandal sa hamba ang pinto ang kusina. Umiling ako, hindi, ito ang tamang ingay. Ang pagbabago ay hindi biglaan, ito ay paunti-unti, tulad ng patubong ng isang halaman. Isang umaga, magigising ako at may bago ng kurtina sa sala, mas magaan ang tela, hinahayaang pumasok ang mas maraming liwanag. Sa susunod na araw, mapapansin kong ang matropilo ay napalitan na ang mas makukulay. Ang dating parang showroom na apartment ko ay nakakaroon ng init, ng katangian, ng bakas ng 2 taong namumuhay dito ng magkasama. Nakaroon din kami ng maliliit na debate. Saan ilalagay ang kanyang painting na hindi naman talaga abstract pero hindi rin naman realistic? Aling tasa ang mas magandang gamitin para sa kape sa umaga? Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa tawanan. Natutunan kong ang isang tahanan ay hindi tungkol sa perpektong pagkakayos. Ito ay tungkol sa kompromiso. Tungkol sa pagbibigay ng espasyo hindi lang para sa magamit ng isa't isa, kundi para sa maugali at kagustuhan ng bawat isa. Isang Sabado ng umaga, napagdesisyonan naming kailangan namin ng isang mas malaking bookshelf. Ang koleksyon naming 2 ay hindi na makasya sa maliit na estanteng naroon. Napunta kami sa isang furniture district sa Maynila, isang lugar na puno ng luma at bagong kagamitan. Habang naglalakad kami, makahawak kamay, pakiramdam ko ay nasa tamang landas ang lahat. Simple lang ang buhay. Masaya. Pumasok kami sa isang malaking tindahan na nagbebenta ng custom-made na muebles na gawa sa kahoy. Ang amoy ng sariwang barnis at iba't ibang uri ng kahoy nara, acacia, mahogani ay sumalubong sa amin. Si Clara ay agad na naakit sa madisenyo, hinahaplos ang matexture ng kahoy, habang ako naman ay sinusuri ang pagkakagawa, ang maduktungan, ang tibay ng bawat piraso. Ito, Leo, tingnan mo, tawa niya mula sa isang sulok. Perfecto para sa mga libro natin. At may espasyo pa para sa mga halaman sa taas. Pinuntahan ko siya. Nakaturo siya sa isang mataas na estante na gawa sa darkwood, simple pero elegante ang disenyo. Tamang-tama nga, habang sinusukat ko ito sa aking isipan, kung makakasya ba ito sa padangang sala, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang pasilyo. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig ng personal, ngunit hindi kailanman nawala sa aking bangungot. Marco, I told you I want something lighter. Parang masyadong madilim yan para sa kondo. Ang boses ni Isabel, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking puso ay nagsimulang tumibo ng mabilis, isang mabangis na tambol sa aking dibdib, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila naglaho. Leo, okay ka lang? Namutla ka? Sabi ni Clara, hinawakan ang braso ko. Hindi ako makasagot. Ang aking mamata ay nakapako sa direksyon ng boses. At pagkatapos, lumitaw sila. Si Isabel, at sa tabi niya, si Marco. Makahawa din sila ang kamay. Si Isabel ay hindi nagbago. Ganun pa rin ang buhok niya, ang paraan ng kanyang pagtayo, ngunit may kakaiba. Tila may pago sa kanyang mata, isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Nagtagpo ang aming mata, ang pakabigla sa kanyang mukha ay sumasalamin sa akin. Binitawan niya ang kamay ni Marco. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Si Marco, na napansin ang nangyari, ay tumingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay naging alerto, bahagyang depensiba. Ang mundo sa paligid ko ay bumagal. Ang amoy ng kahoy at barnis ay biglang nawala, at sa isang iglap,
Sa aking isipan, naamoy kong muli ang pabango na iyon. Ang pabango ng kataksilan, isang phantom scent, isang multo. Napaurong ako ng bahagya at naramdaman ko ang pagipit ng hawa ni Clara sa aking braso. Doon ko lang naalala na kasama ko siya, tumingin ako kay Clara. Ang kanyang mukha ay puno ang pag-alala, ngunit mayroon ding pag-unawa, hindi siya naksalita. Hinintay niya ako, huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ito ang nakaraan, ito ang ngayon, at sa ngayon, si Clara ang kasama ko. Isabelle, sabi ko, sinikap na maging matatak ang aking boses. Marco, isang simpleng pagkilala, walang init, walang galit, neutral lang. Tumango si Isabel, hindi makatingin ng diretso sa akin. Kumusta ka na? Mabuti, sagot ko. Hinila ko si